Para sa lahat ng ayaw ng umalis sa Pilipinas, magandang araw po. Ako si Alexandra Rojewska, 28 taong gulang, at isa akong banyagang volleyball player na naglalaro sa profesional na liga ng Pilipinas. Ako ay mula sa Krakow, Poland, at 18 taon na akong naglalaro ng volleyball. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo kung bakit ako napunta sa Pilipinas para maglaro, at ang kwento ng isang pangyayari na tuluyang nagpabago sa aking kapalaran. Ang kwento ay nangyari noong taglagas ng 2021 sa isang espesyal na Women's Volleyball Invitational Tournament na ginanap sa Rai Mall of Asia Arena, Inay Arena, sa Pasay City. Sa panahong iyon, ako ay 188 sentimetro ang taas at nagsisilbing middle blocker sa Polish national team, ang puso ng aming opensa. Mahusay ang aking pagganap sa mga European League at naniniwala akong makakakuha ako ng magandang resulta sa kompetisyong ito. Gayunpaman, isang pangyayari bago ang simula ng laro ang nagbago sa lahat. Ang aming ace player, si Marta Kowalska-Maska, ay nagtamo ng ligament injury sa pagsasanay. Siya ang aming sentro ng atake at ang espiritual na haligi ng aming koponan. Ang pagkawala niya ay parang pagkawala ng aming kanang kamay. Sa kabila nito, nagpasya kaming mga natitirang miyembro ng koponan na ibigay ang lahat at nagtungo kami sa Pilipinas. Ang kampyonatong ito ay ginanap sa Inay Arena at may 5 bansa ang lumahok: Pilipinas, ang host, Brazil, Estados Unidos, Italia, at ang aming koponan mula sa Poland. Ang lahat ng koponan ay mga top-tier powerhouses. Sa totoo lang, kahit pa kumpleto kami, ito ay magiging isang napakahirap na laban. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan. Sa unang laro, natalo kami sa Brazil, 1-3. Sumunod, tinalo kami ng Estados Unidos, 0-3. At pagkatapos ay natalo kami sa Italia, 1-3. Sa puntong ito, halos sigurado na kaming magtatapos bilang huling pwesto sa grupo. Ang mukha ng aking mga kasamahan ay palubha ng palubha araw-araw at tahimik ang locker room. Pagkatapos, dumating ang laban ng tadhana, laban sa host country, ang Pilipinas. Ang Inay Arena ay puno at ang mga upuan ng manonood ay kulay dilaw, asul at pula ng bandila ng Pilipinas. Ang boses ng mga sumusuporta sa Poland ay halos hindi marinig. Mula simula hanggang matapos, ang laro ay dinomina ng koponan ng Pilipinas. Ginawa namin ang lahat, ngunit dahil sa kawalan ng aming pangunahing manlalaro, limitado talaga ang aming lakas. Tinalo kami sa unang set, 21-25. Sa pangalawang set, 19-25. At sa ikatlong set, 22-25. Sa huli, natalo kami, 0-3. Ang aking spike rating sa laban na ito ay umabot lamang sa 3 puntos, at hindi ko rin mapigilan ang mga atake ng kalaban. Pagkatapos ng laro, bumalik kami sa locker room, walang nag-imikan. Ang kapalaran ng pagiging pinakahuli sa grupo ay nakumpirma na. Kinuha ko ang aking cellphone gamit ang nanginginig na kamay at nag-video call sa aking mga magulang sa bahay. Ma, pa, hindi ko na kaya. Baka wala talaga akong talento sa volleyball. Umiyak ako ng malakas sa harap ng screen. Sa loob ng 18 taon ng aking karera sa volleyball, hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kawalang pag-asa. Mayroon pang huling laban bukas, laban sa Kenya, ngunit wala na itong kinalaman sa ranggo. Isa na lang itong pormalidad. Ibinaba ko ang aking mukha sa unan at bulong ko sa aking sarili, tama na, titigil na ako sa volleyball. Sa panahong iyon, hindi ko maiisip na kinabukasan, mayroong isang pagkikita na magpapabago sa aking buhay. Nagising ako kinabukasan na may mabigat na pakiramdam. Halos hindi ako nakatulog kagabi, palingalinga sa kama. Tiningnan ko ang relo, 7:00 na ng umaga. May huling laro kami laban sa Kenya ngayon, ngunit bago yon, gusto kong maglaan ng oras upang ayusin ang aking isip. Pakiramdam ko, kung mananatili ako sa kwarto, muling babalutin ako ng kawalang pag-asa kagabi. Kaya nagpasya akong lumabas at maglakad-lakad sa Ayala Triangle Gardens, isang parke na malapit sa sentro ng Makati, upang langhapin ang sariwang hangin ng umaga at magpabago ng aking kalooban. Ang Ayala Triangle Gardens ay isang luntiang kanlungan sa gitna ng syudad, napapalibutan ng mga matataas na gusali. Ang sikat ng umaga ay dumadampi sa mga dahon at napakaganda ng tanawin. Marahil dahil sa isang araw ng trabaho, mayroon lang ilang tao ang naglalakad at nag-ehersisyo sa parke.
Umupo ako sa isang kahoy na bench at nakatingin ng walang direksyon sa kalangitan, nag-isip kung ano ang dapat kong gawin sa hinaharap. Bigla, may maliit na boses akong narinig sa likuran ko. "Excuse po, kayo po ba yung player ng Poland National Volleyball Team?" Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng tila nasa elementary school ang edad kasama ang kanyang ina. Ang bata ay magalang na nagtanong sa akin gamit ang matatas na Ingles. Ang kanyang ina ay mukhang nasa edad 30, isang mabait na ginang na may lambing na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang bata, na nagngangalang Bea, ay 9 na taong gulang at maingat na may hawak na isang bagay. Nang lumapit ako, nakita ko na ito ay isang handmade na bandila ng Poland, na bagong tahi mula sa pula at puting tela, halatang pinaghirapan niya ito. May hawak din siyang puting papel, kung saan nakasulat ng malaki sa Filipino ang "Isalamat", at sa ilalim nito ay may isa pang linya na hindi ko maintindihan. Nang maglaon, nalaman ko na ito ay "Dziękuję" sa Polish na "Salamat" din. Paanong na-research ng isang 9 na taong gulang ang Polish na salita? Kahit medyo tagilid ang sulat, ramdam ko ang sinseridad niya. Ang kanyang ina ay magalang na nagpaliwanag, "Pasensya na po. Napanood po kasi ng anak ko ang laro ninyo sa liig kahapon. Sabi niya, gusto raw po niya kayong pasalamatan kahit anong mangyari. Pasensya na po at naistorbo namin kayo ng ganito kaaga." Labis akong nagulat. Sa laro kahapon, talunan kami at napakahusay ng performance ng mga Pilipino. Bakit gustong magpasalamat ng maliit na batang ito sa amin na mga natalo? Si Bea ay nahihiya, ngunit nagsikap siyang magsalita. "Ate Alexandra, napakahusay po ninyong maglaro kahapon. Nakita ko po kung paano kayo lumaban hanggang sa huli. Napahanga po ako. Kahit natalo po kayo, napakagandang laro po nun. Sana po, balang araw, maging katulad din po ako ni Ate Alexandra." Sa sandaling narinig ko ang mga salitang ito, hindi ako nakapagsalita. Kahit natalo, maganda. Huwag sumuko. Sana maging katulad mo. Sa buong karera ko sa volleyball, wala pang nagsabi sa akin ng ganito nang ako ay isang talunan. Sa Poland, ang mundo ng esports ay nakatuon sa resulta. Ang mga nanalo ay pinupuri at ang mga natalo ay nakakalimutan. Lumaki ako sa ganoong kapaligiran, kaya ang pagkatalo kagabi ay napakasakit. Ngunit ang 9 na taong gulang na batang ito ay ibang-iba. Lumampas siya sa panalo o pagkatalo at pinatunayan niya ang aming proseso sa laro. Sabi niya maganda ang aming pagpupursigi. Ang kanyang ina ay nagdagdag pa, nagsimula po siyang maglaro ng volleyball noong 3 taong gulang pa lang siya. Nang mapanood niya ang laro kahapon, sabi niya, "Ate Alexandra, alam ko pong malungkot sila kasi nag-effort sila ng todo. Gusto ko po silang pasalamatan." Kaya nag-research siya ng Polish na salita at sinulat niya ng sincero. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan tulad kagabi, kundi luha ng init na dulot ng malasakit ng iba. Ibinigay ni Bea ang handmade na bandila at thank you card. Nang tanggapin ko ang sinserong regalong ito mula sa kanyang maliliit na kamay, may nagbago sa aking puso. Itinuro sa akin ng munting anghel na ito ang tunay na halaga ng esports. Hindi lang ito tungkol sa panalo o pagkatalo, ang mismong pagpupursigi ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon. Lumuhod ako upang magpantay ang aming tingin, hinawakan ang kamay ni Bea, at sinabi sa Filipino, "Salamat." Ang mukha ni Bea ay agad na lumiwanag. Matapos ang pagkikita namin ni Bea at ng kanyang ina sa parke, nagkwentuhan kami ng ilang sandali sa bench. Kahit medyo nahihiya pa rin si Bea, sinsero niyang ibinahagi ang kanyang review tungkol sa laro kagabi. Ang bawat inosenteng salita niya ay dahan-dahang gumamot sa aking sugatan na puso. Bigla, sinabi ng ina ni Bea, "Ginang Santos, binago ko ang pangalan ng pamilya, kung ayos lang po sa inyo, maaari po ba kayong maghapunan sa bahay namin mamayang gabi? Gusto pa po sana ni Bea na makipag-usap pa kayo, binibining Alexandra." Labis akong nagulat. Hindi pangkaraniwan na mag-imbita ng isang banyaga na bagong kakilala lang sa bahay. Ngunit ang mukha ng Ginang Santos ay puno ng sinseridad, kaya malugod kong tinanggap ang imbitasyon. Matapos ang laro sa hapon, nagtungo ako sa bahay ni Ginang Santos, gamit ang address na ibinigay nila. Ang huling laro namin laban sa Kenya ay natalo kami, 2-3, ngunit wala na itong halaga. Ang pagkikita namin ni Bea kaninang umaga ay nagpagaan na sa aking loob. Ang bahay ng mga Santos ay isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City.
Pagdating ko sa pinto, narinig ko na ang masasayang boses sa loob. Pinindot ko ang doorbell, at agad na tumakbo si Bea para magbukas ng pinto, at masigla niya akong sinalubong, nandito na si Ate Alexandra. Hindi lang sina Bea at ang kanyang ina ang nasa pintuan, kundi pati na rin ang kanyang ama, na ngayon ko lang nakita, at ang kanyang lola. Ang kanyang ama ay isang office worker na mukhang nasa edad 40, kakapalit lang ng damit mula sa suit. Ang kanyang lola naman ay isang matanda na nasa edad 70, may marangal na tindig. Tuloy po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ng anak ko, bati ng ama ni Bea, si Gino Santos, at magalang siyang kumango. Ang lola ay ngumiti rin ng maamo at nagsabi, siguradong pagod ka sa malayong biyahe. Naghanda kami ng mga lutong bahay ngayon, bilang pagpapakita lang ng aming malasakit. Ang loob ng bahay ay parang isang tipikal na maaliwalas na pamilyang Pilipino. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang lutong bahay na Filipino, adobong manok, sinigang na hipon, lechon kawali, at ginataang kalabasa. Ang bawat putahe ay mukhang napakasarap. Bago kami kumain, masayang may ipinakita sa akin si Bea. Ito ay isang scrapbook na siya mismo ang gumawa. Sa cover nito, nakasulat ng malinis ang talaan ng bawat laro ni Ate Alexandra. Isang linggo ko po iyang ginawa, sabi ni Bea, at ipinakita niya ang scrapbook ng may pagmamalaki. Ang loob ay puno ng mga larawan ko sa tournament na ito, may mga clip na galing sa pahayagan, may mga kinuha sa internet, at maging ang mga larawan mula sa laro kahapon, lahat ay maayos na inayos. Ang mas nakakagulat ay may detalyadong analisis din ng aking stats. Ang spike efficiency po ni Ate Alexandra ay 40%. Hindi po man mataas ang numerong yan, pero napakahusay po ng inyong encouragement sa mga teammates ninyo sa loob ng court. Lalo na po noong huling bahagi ng ikatlong set, kahit po talo na, nagawa nyo pa ring mag-dive para maabot ang bola. Nakakaantig po talaga yon. Hindi ako makapaniwala na ang isang 9 na taong gulang ay nakapag-analisa ng ganito kalalim, at hindi lang siya tumitingin sa numero, kundi binibigyang halaga niya ang kalidad at espiritu ng laro. Habang kumakain, marami kaming pinagkwentuhan ng pamilya, ngunit ang pinaka-nakaantig sa akin ay ang sinabi ng lola. Dito sa Pilipinas, may kultura kami na tinatawag na pakikipagkapwa-tao, ang pagbibigay ng malasakit sa mga nagpupursigi. Hindi lang ang mga nanalo ang dakila. Mas pinapahalagahan namin ang mga taong nagsisikap ng husto at lumalaban hanggang sa huli. Iyan ang puso ng mga Pilipino. Idinagdag naman ng ama, ang dahilan kung bakit naantig ang anak ko sa performance ninyo, binibining Alexandra, ay marahil dahil nasisipsip niya ang espiritong ito. Nakikita namin ang kagandahan sa loob ng isang tao, higit sa resulta ng panalo o pagkatalo. Ito marahil ang halaga namin bilang Pilipino. Labis akong naantig. Sa aking nakaraan, tanging ang kultura ng pagpuri sa mga nanalo ang alam ko. Ang mga natalong atleta ay walang halaga. Walang kabuluhan ang pagsisikap na walang resulta. Ito ang itinuro sa akin na paniwalaan. Ngunit ang pamilyang ito ay ibang-iba. Hindi nila tiningnan ang resulta, kundi ang proseso. Hindi sila tumingin sa panalo o pagkatalo, kundi sa espiritu. Sinabi pa nila sa akin na hindi ito pambihira, kundi normal na bahagi ng kultura ng Pilipino. Sa huli, sinabi sa akin ni Bea, Ate Alexandra, dapat manalo po kayo sa susunod. Pero kahit po matalo kayo, susuportahan ko pa rin kayo, dahil ang taong nagbibigay ng todo ay ang pinakamahusay. Nang ihatid ako ng buong pamilya ng gabing iyon, ganap na nagbago ang aking damdamin. Ang ideya na tumigil sa volleyball ay naglaho na. Matapos ang mainit na karanasang iyon, ganap na nagbago ang aking damdamin para sa huling laro kinabukasan. Kahit pa ito ay laban para sa ranggo laban sa Kenya, hindi na mahalaga ang ranggo. Ang mahalaga ay magbigay ako ng todo para sa mga taong nakilala ko sa bansang ito. Sa araw ng laro, mas maaga akong naghanda kaysa sa dati. Ang aking kalooban ay magaan at puno ng positibong enerhiya na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Tila napansin din ng aking mga kasamahan ang pagbabago sa akin. Alexandra, mukhang mas masigla ka, sabi ng kapten ng Poland. Nakakilala ako ng mga kahanga-hangang tao sa Pilipinas. Ngayon, gusto kong ibigay ang pinakamahusay na performance para sa kanila, sagot ko. Nagtungo kami sa NA Arena. Pagdating namin, nakasanayan ko ng tumingin sa audience. Sa sandaling iyon, isang tanawin na hindi ko mapaniwalaan ang lumitaw sa aking harapan.
Sa isang sulok ng grandstand, nakita ko si Bea at ang kanyang pamilya. May hawak silang handmade banner na may nakasulat sa Filipino at Polish. Nang tingnan ko ng maigi, nakasulat ng malaki sa Filipino, Pucheros, Alexandra. Mali ang baybay, pero ang ibig sabihin ay Go Alexandra. Iba ito sa cheering. At ang mas nakakagulat pa, sa paligid ng pamilya ni Bea, nagtipon ang iba pang Pilipino, ang tindero ng prutas market, ang tindera ng school supplies, mga high school students, at maging ang taxi driver na nakilala ko. Bawat isa ay may hawak na maliit na bandila ng Poland at sumusuporta sa amin. Nang magsimula ang laro, nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Sa mga nakaraang laro, halos hindi marinig ang boses ng mga sumusuporta sa Poland, ngunit ngayon, ibang-iba. Mula sa bahagi ng grandstand ni Bea, malinaw na naririnig ang sigaw na sumusuporta sa Poland, Alexandra. Poland! Go! Ang mas nakakaantig pa, sumisigaw ang mga bata ng Idzikuj sa Polish. Kahit hindi perpekto ang bigkas, galing iyon sa sinseridad. Sa unang set, natalo kami, 19 tandang bawas 25, ngunit hindi tumigil ang cheering. Sa pangalawang set, natalo kami ulit, 22 tandang bawas 25, ngunit sa tuwing ibibigay namin ang lahat, laging may mainit na palakpakan mula sa audience. Sa ikatlong set, nagsumikap kaming lumaban, at nanguna kami, 20 tandang bawas 18. Sa sandaling iyon, dumating ang perpektong pagkakataon. Binigyan ako ng setter ng perpektong pass. Tumalon ako ng buong lakas at inatake ang bola ng buong kapangyarihan. Tumawid ang bola sa net ng kalaban at tumama ng malakas sa sahig nila. 21 tandang bawas 18. Sa sandaling iyon, sumambulat ang sigawan ng buong arena. Lalo na ang boses na galing sa grandstand ni Bea, na tila nasa home court kami ng Poland. Hindi ko napigilan ang sarili kong isara ang kamao at yumuko sa audience bilang pagpapasalamat. Bagaman nanalo kami sa ikatlong set, 25 tandang bawas 21, natalo pa rin kami sa ika-4 at ika-5 set. Sa huli, nanalo ang Kenya, 3 tandang bawas 2 at nagtapos kami sa huling pwesto. Ngunit nang tumunog ang huling whistle, isang mas hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Tumayo ang lahat ng manonood at pumalakpak para sa amin. Pumalakpak sila para sa mga nanalo, ang Kenya, at parehong pumalakpak din sila para sa amin na mga natalo. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking luha. Sa buong buhay ko, wala pang pumalakpak ng ganito kalakas para sa isang natalo. Nang mag-interview ako pagkatapos ng laro, hindi ko napigilan ang aking emosyon. Umiiyak akong nagsabi, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakatanggap ako ng ganitong suporta. Taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng Pilipino sa pagbibigay ng ganitong mainit na palakpakan sa amin na mga natalo. Sa bansang ito, natutunan ko ang tunay na kagandahan ng esports. Matapos ang interview, naghihintay si Bea at ang lahat sa labasan. Ate Alexandra, napakahusay niyo. Ang spike niyo sa huli ay ang pinakamahusay. Nang makita ko ang inosenteng ngiti ni Bea, muling umagos ang aking luha. Pagkaraan ng 2 taon, sa tagsibol ng 2023, tuluyan akong pumirma sa Manila Queens, ang nangungunang koponan sa Philippine Women's Volleyball League. Ang aking pagsisikap sa loob ng 2 taon ay nagbunga. Ang unang bagay na ginawa ko pagdating ko sa Pilipinas ay ang makipag-ugnayan kina Bea at sa kanyang pamilya. Tumawag ako mula sa Ninoy Aquino International Airport, LA, at narinig ko ang masiglang boses ni Bea. Ate Alexandra, bumalik ka na po talaga. Si Bea ay 12 taong gulang na ngayon, at isa ng mahalagang manlalaro sa local youth volleyball club. Ang una naming pinagtagpuan ay ang nostalgic na Ayala Triangle Gardens. Umupo kami sa parehong bench 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang aming damdamin ngayon ay ibang-iba. Bumalik ako para tuparin ang pangako ko, sabi ko. Nakangiwiring sumagot si Bea, tupad din po ako sa pangako ko. Nagsasanay po ako araw-araw, gusto ko pong maging katulad ni Ate Alexandra balang araw. Nang makita ko ang kanyang paglaki, napuno ng damdamin ang aking puso. Ang 9 na taong gulang na bata noon ay isa ng magaling na volleyball player. Pagkakasali ko sa Manila Queens, mabilis akong naging ace player ng koponan dahil sa aking taas at husay. Ang antas ng volleyball sa Pilipinas at ang masiglang pagtanggap ng aking mga kasamahan ay muling nagparamdam sa akin ng kagandahan ng bansang ito. Lalo na ang cheering ng mga manonood sa mga laro ay napakalaki.
Kahit pa natatalo kami, sumisigaw pa rin ang mga Pilipinong tagahanga hanggang sa huli. Ang kulturang iyon na pumapalakpak sa mga nanalo at natalo ay nagbalik sa akin ng damdamin 2 taon na ang nakalipas. Ang bahay ng mga Santos ay naging pangalawang tahanan ko sa Pilipinas. Bawat taon, pumupunta ako sa kanila upang magdiwang ng Pasko at Bagong Taon at natututo ako ng maraming tradisyon ng Pilipino. Nagluluto kami ng lumpia, nagdiriwang kami ng Noche Buena, at nagdarasal kami sa simbahan. Talaga namang tinuring nila akong parang pamilya. Ito na ang 2 taon ko sa paglalaro sa Pilipinas. Ang natutunan ko sa bansang ito ay hindi lang mga kasanayan sa volleyball, kundi pati na rin ang kung paano maging isang tao, ang kahulugan ng pagsisikap, at ang pinakamahalaga, ang halaga ng human connection at malasakit. Si Bea ay nasa grade 7 na ngayon at ang ace player ng kanilang volleyball club. Ilang araw ang nakalipas, pinanood ko ang laro niya, at nakita ko ang kanyang maganda at hindi sumusukong estilo ng paglalaro, tulad ng ako noong una. Ang ganda ng laro mo, Bea, sabi ko sa kanya pagkatapos ng laro. Masaya siyang sumagot, kasi po, si Ate Alexandra ang nagturo sa akin. Sabi niyo po, ang mahalaga ay hindi ang panalo o pagkatalo, kundi kung gaano po tayo nagsikap. Taos puso akong naniniwala na ang kampyonato noong taglagas ng 2021, kung saan kami ay nagtapos bilang huling pwesto, ay ang pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. Kung hindi ko nakilala si Bea noong araw na yon, hindi ako magiging ako ngayon. Sa huli, nais kong sabihin sa lahat ng nanonood ng bidyong ito, susuportahan ng mga Pilipino ang bawat taong nagsisikap at hindi lang ang mga nanalo. Kahit gaano pa kaliit ang pagsisikap o gaano pa kaliit ang hamon, makikita nila ito at bibigyan ng pagkilala. At ito ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Ngayon, buong puso kong mahal ang Pilipinas. Ito ang aking pangalawang tahanan. Hinding-hindi ko malilimutan ang pasasalamat ko kina Bea at sa kanyang pamilya, sa mga tao sa market, at sa lahat ng sumuporta sa akin noong araw na yon. Ang tunay na halaga ng esports ay hindi nasa panalo o pagkatalo, kundi nasa proseso ng pagpupursigi, sa espiritu ng hindi pagsuko, at sa kung ano ang maiiwan mo sa puso ng mga manonood. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino. Dahil sa inyo, nagagawa ko pang maglaro ng volleyball araw-araw. Mula ngayon, patuloy akong magsisikap para sa inyong lahat. Maraming salamat po.